Ako po, si Christine May M. Gumin. Ito po ang aking final output. Ano-ano ang mga bagay na kaalaman o paniniwala mo tungkol sa naging buhay ni Rizal ang nagbago na bigyang linaw o dagdagan? Ito po ang aking answer. Bago ko pinag-aralan si Dr. Jose Rizal, akala ko isa lang siyang bayani na sumulat sa 2 nobela at pinatay ng mga Espanyol. Pero sa pagdaan ng semestre, mas naunawaan ko po, si Rizal ay hindi lang matalino, isa siyang taong may puso, malasakit sa bayan at may malalim na pagmamahal sa mga Pilipino. Nadagdagan din po ang kaalaman ko tungkol kay Rizal, ang pagiging doktor, panunulat, siyentipiko at reformista. Napagtanto ko rin po na hindi siya nanawagan agad ng revolusyon kung hindi gusto niyang baguin ang lipunan sa mapayapang paraan sa pamamagitan ng edukasyon at reforma. And number 2 naman po, alin sa mga katangian ni Rizal ang maituturing mong huwaran at dapat tularan ng bawat Pilipino? Para sa akin po, ang mga katangian ni Rizal na dapat tularan ng bawat Pilipino ay ang pagmamahal sa bayan, disiplina at pagiging edukado. Pinakita po niya ang tunay na pagmamahal sa bayan ay hindi lang sa salita kundi sa gawa. Sa kabila ng kanyang tagumpay sa ibang bansa, pinili pa rin niyang bumalik sa Pilipinas upang ipaglaban ang karapatan ng mga kababayan niya. Tularan din natin ang kanyang disiplina at determinasyon. Kahit mahirap, nagsikap siya sa pag-aaral at ginamit ang talino sa kabutihan kung bawat Pilipino ay magiging masipag, disiplina at makabayan, gaya niya mauunlad ang bansa. Number 3 naman po, mayroon ka bang mga pananaw o aspeto sa kanyang pagkatao o ginawa na sa tingin mo ay hindi dapat tularan? So, oo, kahit bayani si Dr. Jose Rizal po, tao rin siya na may mga kahinaan sa aking opinyon. Ang isa sa mga aspeto na hindi dapat tularan ay pagiging sobrang perfectionist at minsan paglayo sa revolusyonaryong paraan dahil sa kanyang paniniwala sa mapayapang pagbabago. Minsan ay tila mabagal ang naging tagon sa panawagan ng mga Pilipino para sa kalayaan. So, ayun po, gayon din, naiintindihan ko na ginawa niya iyon dahil naniniwala siya sa kapangyarihan ng edukasyon at tamang pag-iisip. Mahalagang aral dito ay matutong magtimbang na may panahon para sa mapayapang solusyon at may panahon din sa kailangan manindigan para sa kalayaan.